sa pagsimula ng pag-aaral natin kung saan nakita natin ang ilang mga bagay na mga dapat gawin o paghikayat ni Pablo upang paano mumuhay dito sa mundo and even patungkol sa muling pagdating ni Kristo. And nung mga naunang first 3 chapters, nakita natin ang ugnayan na mayroon si Pablo and ang mga mananampalataya sa Thessalonica. And even nakita natin na napakadaming mga aral tungkol sa buhay nila ni Pablo and even sa mga mananampalataya po roon. And tunay na sila talagang naging matibay na ehemplo para sa atin. And nakita natin last week, ang nagturo sa atin ay si Pastor Dave, kung saan nakita natin si Pablo mayroong kumukulong puso sa paglingkod sa Panginoon. And really, ito'y may tunay na puso dahil mismo siya ay nakaranas ng kumukulong pag-ibig din ng Diyos para sa kanya. And kaya, ganito din ang mainam na tugon ni Pablo na nakaranas ng kumukulong pag-ibig ng Diyos na siya nga ay tunay na isukod din ang kanyang buhay at sumunod sa tawag ng Panginoon sa kanya. And talagang nakita natin purely for the glory of God and walang anumang personal gain galing kay Pablo. And with wholeheartedness, buong puso at kanyang willingness, even magsakripisyo, even makaranas ng paghihirap para sa kaluwalhatian ng Diyos. And even para sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. And I believe ganun din para sa atin. And again, isang halimbawa si Pablo, and ganun din sa mga taga-Thessalonica. Sila din ay tunay na talagang mananampalataya ni Kristo, tunay na niyakap nila ang mabuting balita at hinayaan nila ang Diyos na maghari sa kanilang buhay. And anumang mga turo mula sa Panginoon ay kanilang tinanggap, and tinanggap nila ito at in-apply, sinabuhay sa kanilang buhay. And ito ay nagresulta even clearly na sinabi sa Thessalonians na ang kanilang pag-ibig ay kumalat at nagresulta ng pag-ibig sa isa't isa and pagkakaroon ng kasigasigan sa paglingkod at paggamit ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya again, itong dalawa, si Pablo at mga mananampalataya is magandang halimbawa para sa atin. Pero kahit na ang mga taga-Thessalonica ay magandang ehemplo dahil sa kanilang buong pusong paglingkod sa Panginoon, alam ni Pablo na marami pa ang mga nais gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. And so sa chapter natin pag-aaralan ngayon, sa chapter 4, si Pablo is mag-switch from praising the faith ng mga Thessalonians in first 3 chapters, ito ay papalitan sa paghihikayat pa sa kanila, na masigitan pa ang kanilang mga nalalaman, kanilang puso, kanilang ginagawa patungkol sa Diyos. And again, ito din ay para sa atin. Kung tayo ay katulad ng mga taga-Thessalonica, naganap na kilala ang Panginoon at kumikilos at dinahaya natin magpasakop sa Diyos, yun din ang hikayat ng Diyos para sa atin. The Lord wanted us to grow more and more and more for Him. And yun ay magandang pahikayat para sa ating lahat. Na tayo ay tatakbo sa ating buhay spiritual, higit pa, dahil yun ang tawag ng Diyos para sa ating lahat. So yun, and yun, tingnan natin kung anong detalye ng mga bagay na ito sa ating pag-aaral sa araw na ito. But first, let's ask the Lord's guidance and wisdom sa ating pag-aaral ngayon. So let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga talaga, Lord God, na Ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw, Panginoon, ay dakilang Diyos ng lahat ng bagay. Kaya maaari po kaming magtiwala po talaga sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming pagdaanan sa aming buhay. And Lord, ang pinaka-delikado at pinaka-problema namin ay iyong solusyonan. Ang aming pagkahiwalay sa inyo. Ang aming pagkahiwalay sa aming relasyon sa inyo ay inyong tinugon at binigyan, Panginoon, ng lunas. And yun ay sa pamamagitan ni Kristo. And for sure, Panginoon, marami pa kayong mga bagay na gustong ipakita pa sa amin, Lord God. At ang aming pagtiwala at pagtanggap sa iyong anak na si Jesus ay simula pa lamang ng mga bagay na inyo pong inihanda para sa amin. And ngayon, Lord God, naniniwala po kami na marami pa kayong mga bagay na nakaabang or mga nasa harapan po namin, Lord God, upang kami po ay tunay na lumago, Panginoon, at upang mas lalo pa kami maging malapit sa iyo, maging katulad po kayo, Panginoon. Kaya Lord God, nawa ang aming aralin sa araw na ito ay maging isa din yung pong instrumento upang yung gamitin upang mas lalo po kaming lumago, Panginoon. Buksan niyo aming puso at isipan at talagang kayo po mismo magturo sa amin.
Tinatas namin sa iyo lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, alam natin, na ang buhay Kristiyano is talagang, sabi natin, isang journey, di ba? And, like, nung nakaraang, di ba? Nakaraang camp sa mga students, meron, the greatest journey. Tama ba? Yan. Madalas din talaga inaalin tulad ito sa isang race ang ating pananampalataya. And, nagsisimula nung panahong tayo ay tumanggap kay Jesus sa ating buhay. Tumanggap tayo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. And magandang katanungan din yun para sa atin. Malinaw ba na tayo ay kabilang sa race na ito? Nung tayo ay nagpasya ba tayong magsimula ng tanggapin si Jesus sa ating buhay upang tayo ay makasama sa race na ito? And we should make sure na tayo ay nag-oo. At inibitahan natin si Jesus sa ating puso. Pumasok siya sa ating buhay. At tayo ay mapabilang sa takbuhin na ito. Kung tayo ay nagpasya na, ito ay, again, simula pa lang, katulad ng sinabanggit natin kanina. At ito ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Or even hanggang sa tayo ay sa huling hininga natin dito sa lupa. At tayo ay mapunta na sa kanyang presensya. Ito ang araw na inibitahan natin si Jesus na pumasok siya sa ating buhay. Ang Diyos actually is nagbukas ng daan sa atin or nagbukas ng journey. And ang journey ito is upang mas lalo siyang makilala. Or it could be a journey na mas lalo pang maging katulad ni Jesus. Or a journey na tungo sa pagtupad sa kung ano ang tawag ng Diyos sa atin o kalooban niya para sa ating buhay na pinlalo niya noon pa man. And actually, it's not, hindi siya dapat or, kundi lahat ng mga ito is yung journey na tinitake natin na simula nung tinanggap natin si Jesus. And so, ayun. And actually, marami pang mga bagay sa salita ng Diyos na nagpapakita na ang ating spiritual na buhay ay really takbuhin. Pero, ang tanong ito para sa atin, again, is kumusta tayo sa ating takbuhin? Lalo na, tayo na ngayon na nasa takbuhin na ng Diyos. And, minsan may kita natin, may iba't ibang uri ng takbo sa race na ito. May ilang mga tumatakbo na medyo mabagal, parang nagja-jogging lang sa race. Kumbaga, chill lang. At kumbaga, hindi seryoso sa takbuhin ng Panginoon. Ngunit meron din iba na sila ay talagang lumalakbay sa takbuhin na buong puso, buong kakayahan. Kumbaga, kita ang init talaga at may pagnanais na makilala pa si Jesus. And may pagkasabik na maunawaan pa ang salita ng Diyos. And even na nais na sumunod sa Panginoon sa anumang mga layunin na tinawag niya sa Kanya. And actually, nakita natin yun mismo kay Pablo, ang pangalawang bagay, pangalawang katangian ng manlalahok, na tumatakbo. Nakita natin yun kay Pablo. And siya bilang buong pusong tumatakbo para kay Jesus. And ang isang dulot nito is nais siya din hikayatin ang mga taga-Thessalonica na maging katulad niya sa takbuhin at maging higit pa sa kanilang kasalukuyan. And so, pwede po tayong pumunta sa aklat ng Thessalonica and tingnan natin ang mga bagay na iyon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1-2. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging karugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat ng Panginoong Hesus. Yan. So ito ang introduction ni Pablo sa chapter 4. And itong first two verses is really nagbibigay ng kabuuan para sa buong mensahe sa chapter. And dito natin mapapansin, ang sulat is ay upang ipakiusap sa mga taga-Thessalonica na sila ay lalo pang pagbutihin sa kanilang pamumuhay. At ito ay, again, ayon sa kanilang already alam na at isinasabuhay na sa kanila noon. And katulad ng sinabi dito ni Pablo na lalo pang pagbutihin. Ibig sabihin, meron na silang taglay. At para mas lalong kaluwalhatian at kaluguran ng Diyos. And actually, dito sa verse 1-2, agad,
Sa pamamagitan nito, ito ay magtuturo sa atin na hindi kailanman talaga naging nais ng Diyos na tayo ay maging tamad sa ating paglakad at pagtakbo para sa Kanya. Or tayo ay even bumagal or lumihis ng landas or magpahinga lamang or tuluyang uminto sa takbo ng Diyos. Doon pa lang nakita natin, hindi yun ginusto ng Diyos para sa atin. And so, ang buhay Kristiyano is dapat maging isang buhay na patuloy na paglago. Patuloy na lumalampas sa ating dating hangganan at nagpapatuloy sa pagunlad. Upang maging mas matatag, mas malakas, at mas handa sa paglilingkod. Dahil, again, isa pang bagay, dahil tayo ay buhay na kay Kristo, tayo ay dapat lang talaga na lumago sa Kanya. And sabi nga na, tumatak din sa aking isipan, yung tinuro sa atin last week na talagang walang anumang buhay dito sa mundo na hindi lumalago, hindi ba? Yan. So talaga, kung tayo ay may buhay, and alam natin ang dating kalagayan natin noon, nung wala pa si Kristo sa ating buhay, sabi sa Efeso, tayo ay talagang patay. Patay tayo sa Espiritu. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay muling nabuhay at binigyan ng bagong Espiritu. And that buhay, ang bagong buhay na meron sa atin ay dapat lumalago. And yan ay isang ebidensya na mayroong buhay. Mayroong buhay na Espiritu sa atin. And alam natin at nakikita natin yun sa lahat ng mga nilikha ng Diyos na may buhay, hindi ba? Ang sanggol, tayo mismo mga tao, nagsimula tayo sa pagiging, maliit lamang, hindi ba? Yan, yung fetus, ganyan, hanggang sa lumabas tayo naging sanggol, yan, dahil may buhay siya ay lumalaki, lumalago. Hanggang sige, naging bata, naging, ganap, at naging, na talaga, matured na tao na. Ganon din sa halaman, hindi ba? Yan. Nagsimula ito sa binhi, may buhay hanggang sa naitanim at magkaroon ng tubo at lumaki at nagkaroon ng bunga. Yan. And so talaga makikita at really evidence sa isang may buhay na lumalago. Kaya tayo mga nagpasyang tanggapin si Jesus sa ating buhay, hindi lang natatapos, again, ang buhay natin sa spiritual, sa ating pagtanggap kay Jesus, kundi ito ay isang simula pa lamang ng paglago sa ating buhay. Simula pa lang ito ng takbuhin natin. At ito ang dapat nating maging layunin sa ating buhay Kristiyano. Isang buhay na patuloy na may paglago. And so now, as we look dito sa first two verses about yung paghikayat ni Pablo to keep them growing and to run faster, merong mahalagang punto dito na pwede natin makita. Una is ang simula ng paglago and ang kung saan patungo. And kung titingnan natin, ito ay malinaw na nagmumula sa saan nagsisimula. Ito, ang paglago natin ay nagsisimula sa katuruan ng salita ng Diyos. May kita natin yan sa verse 1. Sabi dito sa verse 1, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin. Napakalaga sa atin, sa paglago na makinig sa salita ng Diyos. And dito, hindi man natin nakita, but sabi doon, nabanggit ang patungkol sa mga aral na mula sa amin, mula kina Pablo. Di ba? And so again, ito ay mga katuruan ng mga apostol, which is kabilang sa salita ng Diyos. Hindi ba? And, yun, need sa paglago ay hindi lang kahit anong teaching. Di ba? Hindi lang isang kakaibang mga filosofiya or mga great sayings ng mga tao or mga tao sa history, but ang tunay na talaga na kailangan natin sa paglago natin sa Espiritu ay ang salita ng Diyos mismo. And sabi pa sa verse 2, ito mas malinaw. Sabi sa verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo. Ito ay buhat sa inyo, buhat ng Panginoong Jesus. May kita natin kung paano ang Diyos ay nagbigay ng otoridad din kay Pablo bilang apostol na upang magbigay ng instruction at katuruan sa kanila. Even ang instructions mula kay Pablo ay galing sa otoridad ng Panginoong Jesus. And thus, again, masasabi, ito ay salita ng Diyos. Yan. Buhat ng Panginoong Jesus. Yan. And that is the reason, again, kung bakit natin tinatanggap ang mga sulat ni Pablo para sa mga iglesia. Hindi ba? Katulad nito sa unang Thessalonica, sa Colosa, sa Efeso, dahil galing ito bilang, may otoridad din ito mula sa Panginoon.
And dahil si Pablo din ay sugo ng Diyos bilang apostol niya, na magtatatag ng pundasyon ng pananampalataya sa Kristyanismo. Again, so yun, written by man, but written with authority and trusted by God to be a foundation for our lives. Yan. And so, balik tayo sa punto. Kung gusto natin tayo ay lumago, ito ay nagsisimula sa ating commitment sa salita ng Diyos. Sabi sa unang Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So, dito ginamit ng Diyos ang kanyang salita upang tayo ay muling isilang. Again, sinilang. Ito ay pinagsimulan. Ganon din ang pahayag sa Roma 10, verse 17. Alam natin ang verse na ito. Kaya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. And kung ang pananampalataya natin ay magkakaroon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito ay for sure patuloy din sa paglago sa ating spiritual na buhay. Ganon din ang sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4. Diba? Sabi ni Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang simula ng malusog na espiritu ay ang pagkain ng espiritual na tinapay na salita ng Diyos. So really needed ang salita ng Diyos upang tayo ay mabuhay. Upang tayo ay magpatuloy na mabuhay at lumago sa ating spiritual na buhay. Yan. And I really don't think na tayo ay lalago hiwalay sa salita ng Diyos. It's always kasama lagi ang kanyang salita. Kaya ito ay magandang katanungan para sa atin. Kumusta tayo sa panahon natin sa paggugol sa salita ng Diyos? Yan. So, isa itong pagtatama sa aking buhay. Dahil minsan may mga pagkakataon na nakakaligtaan na ang personal na pagbabasa ng kanyang salita. Yan. Ngunit ito ay isang panggising sa atin muli na kailangan upang kung nagnanais tayo na lumago, hindi lang pagnanais, kundi nilarapat dapat natin na tayo lumago sa buhay spiritual, ay talagang ninanais natin na kasama talaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yan. Sabi nga sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kasulat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. So, napakagandang verse ito patungkol sa pag-aaral ng kanyang salita. Sasabi dito, huwag nating kaligtaan, basahin. Ngunit hindi lang basahin, kundi pagbulay-bulayan ito, araw at gabi. So really, letting the word sink into our hearts, into our lives. Diba? Really knowing kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mensahe. Hindi lang basta binasa lang. Pagising sa umaga, magbabasa ako ng Bible, okay na yun. Naka-check na ako ng devotion. Hindi ganon, diba? Kundi sana mas mainam ang salita ng Diyos ay talagang matanim talaga sa ating puso. At ito'y magbunga. Makita natin kung ano ang tinuturo ng Diyos sa kanyang mga salita. Alamin natin kung ano ang mensahe ng Diyos. Kung ano ang gusto niyang ipagawa at ituro sa mga bagay na iyon. And of course, mas hindi natatapos doon, kundi ang ating pagsunod din sa kung anong mga bagay na nais niyang ituro sa atin. Ito, anong bunga dito? Ang bunga ay ang masagana at matagumpay na pamumuhay. And for Joshua, nakikita natin in terms of their success sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar. But for us, at least, nakikita natin in terms of our spiritual life. Really, may tagumpay kung tayo ay magpapatuloy na pagbasahin ang kanyang salita at pagbulay-bulayan ito araw at gabi. Yan. So, expect that success. Expect that tagumpay. Yung paglago sa buhay espiritual. Kung tayo ay magpapasyang pag-aralan, paglaanan ng oras ang salita ng Diyos. Yan. Ano pang nakita natin dito? So, ang pagkikayat na lumago ay upang magbigay ng kaluguran sa Diyos.
Sabi doon, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. And kapansin-pansin dito na ang layuning ibinigay ni Pablo para sa buhay Kristiyano ay hindi ang bigyang kasiyahan ang ating sarili or nakafocus sa atin. Kumbaga, mag-grow kayo para mas masarap sa pakiramdam, para ma-please nyo ang sarili nyo. Hindi ba? Kundi ito ay para bigyang kalugod-lugod o bigyang kasiyahan o maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. And kadalasan lumalapit tayo, ang mga tao, sa Diyos dahil sa mga bagay na maaari nating matanggap mula sa Diyos, hindi ba? Lumalapit tayo sa Kanya, which is true and which is very helpful para sa atin kung tayo lumapit sa Kanya. Dahil sa paglapit natin, nakatanggap tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng tunay na kagalakan, hindi ba? Kapayapaan, and even buhay na walang hanggan, and even layunin sa buhay. Ngunit, mapapansin natin, hindi ito binibigyang diin ni Pablo rito, hindi ba? Kundi ang pagbigyang diin niya ay ang pagbibigay ng kaluguran naman sa Diyos. Ang mamumuhay sa paraang nakalulugod sa Kanya. Yan. And so, ayun, ang pagnanais natin ang mamumuhay ay para magbigay kaluguran sa Panginoon. Yun. And may ganitong maling konsepto din patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Na kadalasan, ang nangyayari, ang sentro ng Kristyanismo ay ang ating sarili, hindi ba? Yan. Na ang lahat ng mga bagay, lahat ng ginagawa natin ay umiikot lahat para sa atin. Even, nasa isip natin is self-growth, ganoon. Hindi na mismo ang Diyos, ganoon. Ngunit, hindi yun, kundi kabaliktaran ang ninanais ni Pablo na ibigay punto dito. Na tayo talaga ay dapat nakasentro sa Panginoon mismo. Ang lahat ng ginagawa natin ay nagbibigay kaluguran sa Kanya. Even ang ating paglago sa ating buhay espiritu. Kumbaga parang tayong, imbis na, para tayong araw at mundo, hindi ba? Alam natin kung sino, at ano ang iniikotan, at kung sino ang umiikot, hindi ba? Yan. So, tayo ang mundo na umiikot sa araw, at ang Diyos ang araw, na siyang dapat ang sentro ng ating buhay. Ang sentro ng ating lahat-lahat sa ating buhay. Tayo ay umiikot sa Kanya. At hindi dapat ang Diyos ang umiikot sa atin. And also, mapapansin din natin dito is kung paano ba mamuhay? Paano ba mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos? Mahalaga natin maunawaan kung paano ito. At ang mahalaga, ang pinakaunang dapat nating malaman na katotohanan is wala tayong anumang magagawa upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Unang bagay, tandaan natin, hindi tayo kailanman naging worthy para maging kalugod-lugod sa Diyos. Malinaw sinasabi po yan sa Biblia dahil sa ating pagkakasala. Yung sinabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin marunong basahan ang katulad. Dalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kalugod-lugod ba tayo based dito sa verse? Hindi ba? Dahil tayo ay sa mata ng Diyos, marumi sa Kanyang harapan. And even ang ating mabubuting gawa ay maruming mga basahan. Sabi din sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ginagawa ba natin nagkalugod-lugod sa Diyos? Hindi, di ba? Nagkasala tayo at hindi tayo nakaabot sa kalulatian ng Diyos. And also, isa pang katayuan natin bago tayo nakakilala kay Kristo, tayo ay kaaway ng Diyos. Sabi sa Roma 5 verse 10. Dati, verse 10, sa unang bahagi, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. And again, very clear na ang pleasing God is not something we can do sa buhay natin. Hindi tayo makapagbigay ng kalugod-lugod sa Diyos. Imposible. Dahil sa ating kakulangan, sa ating kasalanan. Except sa Kanyang ginawa para sa atin. And balikan natin same verse sa Roma 5 verse 10. Sabi dito, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit, salamat sa ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan. Bakit? Sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ang daan upang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos ay ibig sabihin dito, tayo ay
tinanggap niya bilang kaibigan, tayo ay tinanggap sa pamamagitan ni Kristo. Ano po? Tayo naging kaibigan na ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Tinanggap niya tayo bilang kaibigan na hindi nakaaway. Ibig sabihin tayo na ay meron na uling magandang relasyon sa Diyos. And kung maganda, for sure, ito ay buhay na kalugod-lugod sa Diyos. No? And also, karugtong din ng Romans 3, verse 23. Sabi sa Romans 3, 24-25, ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtipi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. So, salamat sa Diyos. Again, yung ngunit uli na salita. Sa gandahang loob niya, tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. And also, sing Hebreo 11:6, isang bagay din na magbibigay kalugod-lugod sa Diyos. Sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng timpala sa mga manap sa Kanya. And nakita natin, without faith, it is impossible to please God. Very important ang faith. And nakita natin dito sa Hebrew 11 and from the preceding verses, napakahalaga ang pananampalataya kay Kristo. And yun ang naging dahilan upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nagbukas ng puso at buhay mo para kay Jesus, maaari kang maniwala na ikaw din is kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Thank God, tayo na ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo. Ang gandang isipin lang. Dahil simple nagtiwala tayo kay Kristo. So, ang sino mang nagtiwala kay Kristo is tiyak na bigyan at nakakaranas ng kaluguran mula sa Diyos. Patunay nun ay tayo ay pinatawad, binigyan ng bagong buhay, may kakayahang lumapit sa mga bagay turon ng Diyos. Tayo ay minamahal ng Diyos bilang kanyang anak. And marami pa, I believe. Ilan lang po yun. At kapag tayo ay tinignan ng Diyos Ama, nakikita niya si Kristo sa atin. Kaya tayo ay kalugod-lugod sa Kanya, mga mata. The reason bakit tayo kalugod-lugod sa Diyos, dahil nakikita niya si Jesus sa atin nung pumasok siya sa ating buhay. Kaya very important na tayo ay we make sure merong Jesus sa ating buhay. And through Jesus, we are God's apple of His eyes. And thank you, Jesus, again. No wrath from God, but favor from Him. Blessings from Him. Yun. Ngunit, maliban sa ating katayuan na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo, syempre, nais din talaga natin na makita yun sa ating pamumuhay. So, maliban sa positional, makita sa ating pamumuhay talaga. And yun ang tinutukoy dito ni Pablo. Patungkol sa practical na paraan upang maging kalugod-lugod sa Diyos. And remember, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, we are positionally accepted na ng Panginoon. Tanggap na tayo ni Kristo, ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ngunit, dito natatapos sa positional, kundi ito din ay simula ng pagbabago na ng Diyos sa ating buhay. Dahil meron na siyang kakayahan na magkumilos sa ating buhay dahil siya ay nasa atin na. Simula na ito ng pagbabago. At yun ay sinimula sa ating espiritu. Binigyan niya tayo ng bagong espiritu sa loob. And, nung tayo panahon na tinanggap natin si Jesus. Hanggang sa, hindi natatapos doon, kundi hanggang baguhin ng Panginoon ang ating kilos, ang ating isipan. Mula sa dati nating mga maling gawain na naglalayo sa Diyos. And yun ay tinatawag na patuloy na pagbabago ng Diyos sa ating buhay. O, sa English, ito ang sanctification, ng pag-sanctify ng Panginoon sa atin. Which is, ito ang tinutukoy talaga ni Pablo sa chapter 4, na ang mga taga-Thessalonica na maging banal. So, ang gawain na ito ng Panginoon is
habang nandito po tayo sa mundo. At magiging ganap ang ating kakompletohan na tayo ay talagang binago ng Diyos, na katulad ni Kristo ay nung panahon na tayo ay mapupunta na sa langit. Pero habang nandito tayo sa mundo, tayo ay habang buhay dito sa mundo, habang may buhay dito sa mundo, na tayo ay babaguhin ng Diyos. Yan. And again, sinabi ni Pablo, ang mga taga-Thessalonica is already sumusunod na sa kanilang mga instructions. Noon pa, nakita natin yun, di ba? And ikinatuwa yun ni Pablo sa first 3 chapters. Pero kahit sila ay sumusunod, alam ni Pablo na sila ay hindi perfecto at may pagbubutihan pa. Kumbaga may room pa for growth ang mananampalataya sa Thessalonica. Kaya hinikayat nito ng higit pa. Yun. And so, bago tayo tumungo sa susunod na kwento, ay summary lang natin kung ano ba ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng ating nabasa. Again, ang spiritual na buhay na meron tayo ngayon ay meron na tayo sa posisyon tayo na ay kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo, sa ating pananampalataya sa Kanya, at tayo ngayon ay kikilos na at nagbibigay kalugod-lugod sa Diyos. Tayo na ay handang sumunod sa pagbabago ng Diyos sa atin, pagbabago niya sa ating buhay. Yan, yung sanctification. Yan. Okay. Sige. So, maaari nating, next na. So, ang patungkol sa mga bagay na ito kay Pablo, ang paghikayat niya na maging lumago, alang-alang sa magiging kalugod-lugod sa Diyos, maaari siyang magbigay ng ilang mga halimbawa patungkol sa pamumuhay na ito. Ngunit binanggit niya lang dito is 2, pero napakahalagang paksa sa paghikayat sa kanila na higit pa itong ipamuhay. Una is ang pagiging banal sa pamamagitan ng pag-iwas sa kahalayan o sexual immorality. And also, pangalawa is ang pag-ibig sa isa't isa. So, 2 bagay lamang, pero napakahalaga para sa atin. So, tingnan natin sa verse 3 to 8. Masahin natin verse 3 to 8. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo'y dinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa araw na ito ay humahamak, hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Okay. So, ang unang tagubilin niya makikita natin dito is ang kabanalan, ang pagiging banal at paglayo sa kahalayan o sexual immorality. Yeah. And interesting again is ito ang unang bagay na binanggit ni Pablo. But first, ang kahalayan na tinutukoy dito is yung salitang porneia, na ito ay yung broad na kahulugan ng anumang sexual na kasalanan. Anumang mga bagay na pagkakasala na maling bagay na pagsagawa ng mga sexual na gawain labas sa disenyo ng Panginoon, labas sa kalooban ng Diyos. And yun ay, again, hikayat ng Diyos na lumayo tayo sa lahat ng uri na yun. Yeah. And again, yun ang unang bagay na binanggit ni Pablo. And hindi lamang dito, kundi sa buong kasulutan, nakikita natin ang kahalagahan or kumbaga pagka-importante nito na kasalanan ba na dapat iwasan. And palagi actually itong kabilang sa mga pangunahing kasalanang binibigyang diin sa mga kasulutan. Lalo na rin Pablo sa iba pang mga sulat. Actually, kabilang din ito sa 10 utos, di ba? Huwag kang mangangalunya. Ayan, isang bagay din po iyon na kasalanan ng kahalayan. And also, ilang pang mga sulat dito ni Pablo sa ibang mga iglesia. Sabi niya, ang sulat ni Pablo sa Galatia 5 verse 19 to 21. Sabi niya dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid,
kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahagi, pagkakaingit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, very strong ang statement dito ni Pablo na patungkol sa mga nagpapatuloy pa sa pagkakasala ng ganitong mga kasalanan. And pinakaunang nabanggit doon ay patungkol sa kahalayan. Ano po? Sabi din sa unang Korinto 6:9-11, sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait sa kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis kayo na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayo banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, again, nakita natin ang kasalanan doon sa mga nabanggit ni Pablo sa Korinto. And so again, bakit ito talaga ay nasa pangunahing mga listahan ng mga kasalanan? Bakit kailangan ito bigyang pansin? And harapin talaga sa ating buhay. At kailangan ayusin ito. And kung tayo babalik sa Thessalonica, chapter 4, sinabi ito ni Pablo na ito ay isang katangian ng pamumuhay mula sa mundo. Sabi doon sa verse 5, chapter 4, verse 5, sabi niya, at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman. Ito ay tulad ng inaasa ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. So, kumbaga, ang ibig sabihin dito ni Pablo, ano mga ginagawa ng hindi kumikilala sa Diyos, ay dapat hindi na nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Yan. Dahil ang gumagawa ng kahalayan ay very rampant, nakikita talaga sa mga hindi mananampalataya. And alam natin, dahil ganoon, ang kondisyon, alam natin tayo na nandito sa mundo ay napapalibutan ng napakadaming hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Kaya kailangan natin mag-ingat dahil maaari din ito makapagbigay impluensya sa atin. Even hindi lang actually sa act, kundi even sa mga pag-iisip natin patungkol sa mga bagay na iyon. So kailangan natin mag-ingat sa impluensya, even sa influence nito. Pangalawang bagay, bakit ito ang una na binabanggit? Ito ay maraming pagkakasala na dulot. Actually, meron dito parang tatlong bagay kung saan ka nagkasala. Kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakasala sa mga bagay ng kahalayan. Una, ito ay kasalanan laban sa Espiritu ng Diyos. Sabi niya sa verse 1 Corinthians 6:14-17, muling binubuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo naman ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ng nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa sa kanyang Espiritu. So, anong punto dito? So nakita dito malinaw na sino mang tao na nagkaroon ng pagkakasala ng kahalayan ay talagang mayroong impact ito. Not just the sin, the act, but spiritually mayroong impact sa kanya. Even sinabi nga dito ay nagkaroon may something na even stronger, di ba? May pag-iisa ang sino mang nagkaroon ng ganitong pagkakasala. And katulad na nangyari sa atin nung tayo nakipag-isa din kay Kristo. So when we accepted the Spirit of Jesus sa ating buhay, we become one with God. Di ba? Kaya sinabi din sa verse 15, katawan ay bahagi ng katawan ng Kristo. Tayo din ay nakipag-isa sa Kanya sa Espiritu sa verse 17. So, kapag naging Kristiyano, hindi lang tayo naging isang miyembro lang or naging parte ng isang grupo ng relihiyon, kundi tayo ay naging isa na kay Kristo. Sana ay pumasok sa ating puso at tayo naging isa sa Kanya. Ngunit ang kasalanan na immoralidad o kahalayan is talagang nag-uugnay sa iba, hindi ba? At ang pagkakasalan ito is nakaka-apekto sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Yan.
Kaya ito ay actually matinding pagsubok sa buhay espiritual kung merong pag-aagawan sa ating pag-iisa kay Kristo. Kung ito yung kasalanan ng kahalayan ay humahadlang sa atin talaga, sa ating spiritual na buhay kasama ng Kristo. Okay? Tiyak na talagang ito ay nakaka-apekto sa atin. Yan. And so, ang gusto ng Diyos ay buong puso tayo nakikiisa sa Kanya. Hindi tayo divided. No? Parang, buhay mag-asawa. Di ba? Yan. So, kailangan, faithful tayo sa asawa mismo natin. Ganyan. Katulad ng ating pag-iisa kay Kristo. At walang anumang tayo ay hindi na mahihila sa iba pa man. Yan. Pangalawang bagay, ito ay pagkakasala laban sa ating sarili at sa sarili nating katawan. Yan. So, sabi dito sa unang Korinto 6:18-20, sabi dito, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit, ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Yan. So, sabi dito 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yun. So again, ang pagkakasala natin sa kahalayan ay nakakasira din sa ating laman. Ano po? Sa spiritual na buhay, hindi din sa ating laman mismo. Alam natin, ang pangunahing pagkasira nito is yung halimbawa, yung mga sakit na nagmumula sa mga sexual immorality, hindi ba? Katulad ng mga nararanasan sa physical na kasakitan, halimbawa ng mga natatransmit na mga kasakitan, like HIV, AIDS, ganyan, or ano pa man yung mga natatransmit na mga sakit. And actually, yung sakit na iyon na natatanggap is actually parang pagpapakita ng Diyos na talagang hindi talaga maganda, hindi ba? Talagang ito ay nagsanhi ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nagbibigay siya ng mensahe sa kanila, sa mga tao, na hindi ito ayon sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sakit na iyon. So, really, nag-affect sa tuya, sa katawan. Actually, maliban sa physical, nakaka-apekto ito sa ating mental and psychological na pag-iisip sa ating buhay. Dahil actually, naapektuhan ang ating tingin sa mga tao. And something yun na natutunan ko din, na kapag tayo ay nagkakasala sa ganong aspeto, nag-iiba na ang ating mga paningin sa mga tao. Even, meron nga sinasabi na, bumababa ang tingin ng tao sa opposite sex, na nagiging itong objects na lang mismo. At hindi na kung ano ang gaano ka itinatawag na mahalagang kumbaga tao siya na nilikha ng Diyos. Kasi nagiging objects na lang, at kumbaga instrumento na lang para gamitin sa kasiyahan ng katawan. Ganoon. Yan. So nag-iiba na ang pagtingin sa mga tao, pagtingin sa ating mga nakakasalubong. Ganyan. And of course, again, it affects spiritual life. Yan. And yun, pagkakasala. Pangatlong punto or pangatlong pagkakasala na dulot nun ay ang pagkakasala natin sa iba. And of course, yun nga, sa kahalayan, hindi ito nag-involve ito ng more than one na tao. Kung saan tayo ay nagkakasala tayo sa kanila. Yun. Nagtitake opportunity kita sa ibang mga tao. Yun. Which is isa po yung pagkakasala. Okay. Yun. At, nasa na ba ako? Pangatlong punto doon, bakit ito ay pinakauna na nilagay ni Pablo na kasalanan or nilagay ng Diyos is ito ay again, may seryosong parusa para sa mga nagpapatuloy na gumawa nito. Sabi nga doon ni Pablo sa 1 Thessalonians 4:6, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng mahigit naming babala sa inyo noon. So again, maraming mga verses ang sinabi ni Pablo sa iba't ibang sulat niya sa iglesia na ito ay talagang may karampatang parusa kung tayo ay magpapatuloy pa rin sa gawain na ito. Kaya, and I believe this is something din na hindi na pag-uusapan ng madalas, hindi ba? Pero hindi
ibig sabihin ito, wala ng pag-asa, hindi ba? Kundi, ninanais ng Diyos na nalaman natin ang katotohanan ito ay upang tayo ay, again, mamuhay sa malugod na nagbibigay kaluguran sa Diyos. So ito ay maaaring panahon para sa atin upang itama ang ating mga maling pagkakamali, hindi ba? Na tayo ay magsisi na at talikuran na ang mga gawain iyon at sumunod na sa kung ano ang kalooban talaga ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? And of course, humingi ng tawad sa Panginoon, di ba? And sabi niya yun sa unang 1:9, di ba? Na siya ay tapat at handa magpatawad at handa tayong linisin sa ating pagkakasala. Kung tayo ay magko-confess sa Kanya at aaminin natin ang ating pagkakasala. Ano po? Yun. And so, yun. Ang tanong actually, although nasagot na ito kanina, ito ay mangyayari pa rin ba sa Kristiyano? Di ba? So, again, ang punto dito ni Pablo is, kung ikaw ay patuloy na nagsasagawa ng mga kasalanan ikaw ay kabilang sa mensahe na ito na ang babala ni Pablo. And actually, the very point na sinulat ito ni Pablo sa Thessalonica, which is mga Kristiyano, ay pagpapatunay na ang mensaheng babala na ito ay para sa lahat, para sa even mga Kristiyano din. Ano po? Yan. And that's it. At pang-apat na rason kung bakit ang kasalanan ito nasa pinakataas, dahil malinaw na ito ay hindi tinawag ng Diyos sa atin. Para sa ating pamumuhay dito. Tayo again ay tinawag upang mamuhay sa kabanalan. Kaya nais ng Diyos sa atin is mamuhay sa kabanalan. Yan, at hindi sa kahalayan. Yun. And ano pa ba? Sabi dito sa verse 4, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. And interesting na verse din ito dahil ang ginamit na salita dito is asawa. Pero kung titingnan nyo sa ibang version or ibang translation, ang tinutukoy dito ay katawan. Ganyan. So, ngunit sa iba ay katawan dito ang sinabi. Sabi doon, marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang katawan. Pero, again, magpapakita na ang mag-asawa ay iisa na, hindi ba? Pero, maliban doon, share ko lang, ang maliban doon, ang gusto kong bigyan pansin dito is, again, inulit dito ito ni Pablo na dapat maging banal at marangal. So, ibig sabihin, dapat magkaroon tayo ng intentional talaga na pamumuhay na maging banal at marangal sa Panginoon. Kailangan may pagsisikap, may pagpapasya talaga na sumunod talaga sa Panginoon at magbago. Dapat tayo maging banal. Dapat maging intentional sa atin ang pagbabago sa ating buhay. Yun. So, paano tayo magiging intentional sa pamumuhay natin? So, nariyan dapat, of course, sa atin ang pagkakaroon ng malapit at matapat na relasyon sa Panginoon. Diba? And yun ang tinawag din sa atin, excuse me, ng Diyos, na tayo ay manatili sa Kanya. Diba? Na kung tayo mananatili sa Kanya, tayo ay, mamumunga. Tayo ay magkakaroon ng buhay at mamumunga. Ganyan. And, yun. And makikita din natin, ang gumagawa ng mga bagay na ito na kasalanan is mga hindi kumikilala sa Diyos, di ba? Mga pagano. Yan, o mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. So, ang nangyari, kabaliktaran. So, upang hindi mamuhay sa kasalanan, kailangan natin na tayo ay lumakad sa Diyos or lumakad sa Espiritu mismo. Maging malapit sa Kanya at kinikilala natin ang Panginoon. Yun. So, yun, alam natin ang Espiritu ng Diyos is nagbibigay sa atin ng kakayahan na humindi sa pagkakasala at mamuhay sa kabanalan. Sabi din niya ni Pablo sa Galatians 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Yun. And so, ang application para sa atin, unang punto, maging malapit talaga tayo at maging matapat tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Make sure na we are really growing in our spiritual life. Talagang tayo ay magbibigay prioridad sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi lang kumbaga sideline. Hindi lang kumbaga once a week. Kundi meron tayong personal na relasyon meron personal na oras sa Kanya. Meron tayong close walk sa Panginoon. And yun ang maghihinder sa atin upang hindi magkasala. Pangalawang bagay, salita ng Diyos. Di ba? Of course, kasabay. Katulad ng sinabi natin kanina, di ba?
hiwalay sa salita ng Diyos, walang paglago. Diba? So napakahalaga din ang salita ng Diyos upang tayo ay maging intentional, upang maging banal sa ating buhay. Yan, sabi sa mga awit 119 verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinuwang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal ng kautusan. And also, mga awit 119 verse 11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, maganda na talaga ang salita ng Diyos ay itanim sa ating puso, ingatan sa ating puso, dalhin sa ating buhay upang tayo ay hindi magkasala laban sa Panginoon. Okay? And also, maliban sa salita ng Diyos, panalangin. Yan. And tinuro din ito ni Jesus. Hindi ba? Noong panahon na si Jesus ay nananalangin at may kasama niya ang mga alagad na sila ay nakatulog. Ano ang panalangin ay sinabi din ni Jesus sa kanila? Sabi ni Jesus sa Lucas 22 verse 46, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo malaig ng tukso. No? Very important ang prayer. And also, in Matthew 6 verse 13, napakahalaga ng prayer, nakasama doon ang mga bagay patungkol sa tukso. Sabi sa Matthew 6:13, na ito ay turo ng Diyos patungkol sa paano manalangin, hindi ba? Sabi dito, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong kahilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian ng kapayapaan. Amen. Diba? So magandang isama sa panalangin. Ito again, napakahalaga na instrumento o paraan para tayo ay mamuhay ng banal at makaiwas sa pagkakasala. Next, di natin dapat kalimutan din ay ang pagtitipon kasama ng ating mga kapatid kay Kristo. Or ang kahalagahan natin na kasama ang iba natin mananampalataya. Yun. Dahil alam natin, again, katulad ng kanina, ang kakalayan, ang kasalanan na ito ay talamak sa mundo. Hindi po ba? Ito ay practice ng pagano. Pagkakasalanan ito ay talamak sa mundo. And so, the more na tayo ay exposed sa mundo, sa mga tao, even sa screen time natin sa social media, malaki ang influence dun sa atin at magdadala yun sa atin ng tukso. Even maling pananaw sa mga bagay. And mas mainam na tayo ay nasa tamang lugar, nasa tamang tao, na hindi tayo madadala sa mga ganitong mga bagay. Yan. Sa lugar kung saan merong mataas na standard ng moralidad. Yan. Of course, wala na, I think, tayong mahanap pa ng lugar kundi sa ating pagtitipon-tipon bilang mga mananampalataya. Na tayo ay pare-parehas na pagnanais na maging banal. Yan. So, kailangan i-make sure tayo ay kasama kabilang sa mga taong may parehas na pagnanais na lumago sa Panginoon at magkaroon ng kabanalan. Lumago sa kabanalan. Yan. Dahil, of course, malaking tulong ang ating mga kapatiran dahil maaaring natin silang maging accountability, di ba? Maaaring silang maging bantay sa atin and makatulong sa pananalangin, even sa pananalangin, sa pag-iwas at even sa paglago natin ng Kristo. Yan. Even paghikayat, hindi ba? Sa paghikayat sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Yun. At yun ang pangalawang punto ni Pablo sa mga taga-Thessalonica patungkol sa kanilang pagsasama sa kapatiran, which is maglilid sa atin sa pangalawang bagay. Una, patungkol sa sa kahalayan, pagiging banal. Pangalawa, magta-transition tayo patungkol sa pag-ibig at kahalagahan ng kapatiran. In verse 9 to 10. Madali na tayo. Okay. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iubos sa mga kapatid, hindi na kailangan paalalahanin kayo dahil tinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayon man, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Yeah. So, dito, pangalawang pag-ikayat ni Pablo ay yung paghigit pa na pagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Katulad ng nabanggit kanina, maging ang aral na ito ay kanilang naunawaan na at ginagawa na sa kanilang buhay.
nakita natin yung pinuri ni Pablo, hindi ba? Noong nakalaang chapter. Sabi doon, patungkol sa kanilang pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, in chapter 1. And natuwa si Pablo nung nakita at nabalitaan ni Pablo kay Timoteo ang patungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Di ba? So, in chapter 3. So, at dito sa chapter 4, muli na binanggit yun, na sila ay really maayos. Sabi doon, hindi na kailangan pang panalanganin pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Yan. And, yun. And yung salita dito na pag-ibig, pag-ibig sa kapatiran, that is that Greek word na Philadelphia. Kung saan nandun na sila doon. So, yes, so, wala pa lang basketball fans. Anyway, so ang salitang Philadelphia is brotherly love. Ano po? Yan, kung saan ito ay pagpapakita ng pag-ibig bilang magkakapatid. Ano po? And yun ang, kumbaga, nakita talaga sa mga Thessalonica. Kung saan na-enjoy nila ang bawat isa, they-enjoy each other's company, naghahamag sila, tumutulong sila sa bawat isa. Hindi ito'y patungkol sa isang komunidad na natutulungan. Parang pamilya, banded, bilang isang iglesia. Pero actually, dalawa ang salitang ginamit sa pag-ibig dito. Yung pag-ibig at pagmamahalan. Yung pangalawang, panguna ay ang pag-ibig sa kapatid, ang Philadelphia. At ang pangalawa naman ay ang salitang ginamit sa pagmamahalan. Which is, tinuturo, yung sabi doon, ang itinuro ng Diyos kung paano kayo magmahalan. And that word, again, alam natin, ang salita na yun, is hindi ang phileo, kundi ang salitang agape. No? Dahil yun, ang tawag din ng Diyos sa atin, na tayo ay maging kapatid kay Kristo, na tayo ay papamalas ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. No? That's sacrificial and conditional love. Yan. Sabi din ni Jesus sa John 13:35. Yan. Sabi lang, kung kayo yung magmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. No? So, yung word doon is agape. Yan. And so, doon sa bagay na yun is to enjoy the love na meron tayo sa ating mga kapatid. Ang phileo, the brotherly, yung joyful, yung good relationships na meron tayo sa mga kapatiran. And at the same time, yung agape love, like God's love for us. And naranasan natin yun, sa bawat isa, sa ating pagtitipon-tipon, sa ating relasyon sa bawat isa. Yeah. Also, sinabi din ni Pablo na sila ay mismong tinuruan ng Diyos. Ay isang magandang katangian ito para sa mga Thessalonica. So, ibig sabihin, sila ay bukas sa pagtuturo ng Diyos sa kanila patungkol sa pag-ibig. Na which is nakita talaga sa kanila. No? So, and yun ang pagnanais ng Diyos na tayo ay handang magpaturo sa Kanya. No? And lalo-lalo na patungkol sa pag-ibig sa kapwa. And I know, ito ay something na mahirap, kumbaga matutunan somehow dahil sa diversity ng ating mga pamilya sa pananampalataya. Pero hayaan ng Diyos na turuan tayo sa bagay na iyon, na ibigin natin ang kapwa, ibigin natin ang ating mga kapatid. Katulad ng mga taga-Thessalonica, na sila ay talagang ninanais nila na magpaturo sa Panginoon, magpabago sa kanila sa ganitong aspeto ng pag-ibig. And sana tayo din, maging katulad tayo ng mga taga-Thessalonica. We filled with love and loving friendship. Yan. And sa katunayan, yung pag-ibig na meron sila sa mga taga-Thessalonica is sobrang laki at sobrang ganda na nag-overflow ito maging sa mga kapatid pa sa probinsya sa Macedonia. Hindi lang sinabi doon ni Pablo. Nakaabot ito even sa labas ng syudad ng Thessalonica. Pero, madali na. And yet, sila man is nagpapakita ng pag-ibig sa kapatid, sa isa't isa. Si Pablo is nagkikayat pa din sa kanila na pag-ibayuhin pa rin ang kanilang mga pag-ibig. Grabe. So, talagang good example na sila in terms of love for each other. Sabi ni Pablo, pag-ibayuhin niyo pa. Umibig pa kayo. And, ganun din para sa atin. And ang musap sa akin dito is, since we are follower of Jesus, we are follower of God Himself, and God is love, di ba? Siya ang ating batayan.
Siya ang ating extent kung paano magparanas ng pag-ibig sa iba. Ano? And so, ano ba ang extent ng pag-ibig ng Diyos? And I believe it is so wide, napakalaki, no, ng pag-ibig na meron ng Diyos. And wala yung kumpara sa present na level ng pag-ibig natin na meron tayo sa ibang mga tao. Diba? Sobrang layo pa siguro ng level natin, ng pag-ibig natin kumpara sa kung ano ang fixed na pag-ibig na example ng Diyos para sa atin. Yeah. Kaya, there's always room for improvement para sa atin upang maging halos katulad na tayo ng pag-ibig ni Jesus. Ano po? Yan. Maraming napakalawak pa ng antas ng level na maaari pang ikalalago natin sa pag-ibig. Ano? Yan. Kaya, encouragement din ito para sa atin. Kung tayo ay nagpaparanas at nagpapakita na ng pag-ibig sa kapwa, sa iba, igayatin pa ang ating sarili. Pagbutihin, pagtibayuhin pa ang pag-ibig natin sa kapwa. Okay? Yun. And so, really, talagang kinakailangan na may pag-effort din na tayo ay manatili sa ganong pag-ibig sa iba. No? And just make sure na talagang katulad ng nauna sa pagiging banal, dapat tayo din yung maging intentional sa paglago natin sa bagay na ito. Ano po? Yan. And, that's it. Sige, doon na tayo magtatapos sa ating pag-aaral. And ipagpapatuloy natin ang iba sa susunod na linggo. Pero ang nangusap din sa akin dito is, katulad tayo ng taga-Thessalonica, di ba? Sa maraming bagay, tayo ay maaari napapakita, nagpapamalas na ng pagsasabuhay ng mga bagay natin natutunan sa Diyos. Pero ang hikayat ng Diyos sa atin, magpatuloy pa, lumago pa tayo sa bagay na yun. Lumago pa sa ating mga bagay na ginagawa na nagbibigay kaluluwa sa Diyos. And isa pang bagay na nangusap sa akin is, minsan, ang katotohanan na ating nabasa dito is parang ilang beses na inulit ni Pablo sa kanyang bilin sa pagiging banal, sa kanyang bilin sa pagiging pamumuhay ng kaluluwa at pamumuhay ng may pag-ibig sa iba. Laging inuulit ni Pablo na ang mga bagay na ito is natutunan niya na. Ang mga bagay na ito is ginagawa niya na or nalaman niya na noon pa man. Ang usap sa akin doon is minsan honestly ako personally ganun din na naghahanap tayo ng mga bagong katuruan ba sa ating pag-attend sa iba't ibang mga serbisyo, di ba? Tayo po ay minsan ay hinahanap na meron bang bagong gusto ituro ang Diyos sa atin? O kaya minsan ang pananaw natin sa mga dating luma or mga luma na mga katotohanan na tinuturo ng Diyos is parang sawa na ba tayo? Parang sinasabi natin, ay, alam ko na yan. Wala na bang ibang gusto ituro ang Diyos? Pero dito, kumbaga, ilang ulit na sinabi ni Pablo na ang mga bagay na hinikayat pa ni Pablo sa Thessalonica ay nangyari at nalaman nila noon pa man. At naulit lang ang pagkikayat niya sa mga taga-Thessalonica. And maaari, ganun din ang gusto ituro ng Diyos para sa atin. Na minsan, hindi natin kailangan ng bago. At kailangan lang natin ay maulit kung anong gusto niya ituro sa atin noon. At maybe to check ang buhay natin sa aspeto na yun. Kung tayo ba talaga ay lumalagap sa ganung bagay. And yun ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay lumago doon sa kung ano man ang gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya niya inukulit yun. And also really check sa atin kung talaga bang yung bagay na alam mo na, yung bagay na kumbaga nagbibigay ng boredom na sa iyo somehow or nagbabagot na sa iyo sa katotohanan, really check kung ito ba ay nasa ilalim or nasa isang buhay mo talaga. Nasa buhay mo ba talaga ito. And I'm sure, again, katulad ng extent natin ng range kung saan pa tayo lalago is malayo pa iyon sa kung ano ang tawag ng Diyos sa atin. And there's always room para tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay sa Kanya. Dahil tandaan natin ang relasyon na meron tayo ay relasyon sa Diyos. At ang Diyos natin ay hindi limited, hindi maliit lamang, kundi napakalaking Diyos. And even sinabi niya nga, di ba, ang buhay na walang hanggan ay ang kilalanin siya. And so, ganun extent ng ating pagkakilala sa Diyos, ang pagkakaroon ng pagkilala at relasyon sa Kanya, ang buong buhay, na lawak. And so,
hayaan na baguhin tayo ng Diyos. Hayaan na mas lalo pa tayong pag-ibayuhin at lumago talaga sa ating buhay. So that's it, and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na iyong tinuro sa amin. Mga paalala, Lord God. Alam ko po, Panginoon, katulad ng mga taga-Thessalonica, hindi na po ito bago sa bawat isa sa amin patungkol sa pamumuhay sa pamanalan, pamumuhay na pag-iwas sa mga kahalayan, ng kasalanan, and even pagpapaigting ng aming pag-ibig sa aming kapatiran, Panginoon. Ilang beses namin ito, Lord God, na pag-aldaanan, Panginoon. And even ang pamumuhay na dapat kami ay mamuhay ng nagbibigay kalugod-lugod sa iyo, Lord, hindi na bago sa amin ito. Pero katulad ng sinulat ni Pablo para sa mga taga-Thessalonica, na alam ng mga taga-Thessalonica ang mga ito, ay ganoon din ang inyong nais para sa amin, na talagang mas lalo pang unawain at tuhanan ito. Ang mga aral na ito sa amin, na talagang i-make sure na talagang kami po ay lumalago sa ganitong aspect ng aming buhay. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, salamat sa mga pagpapaalala, Lord God. And tunay na talagang kailangan namin ito dahil kami po ay mahina. May mga panahon na kami ay may kasipagan, may buong puso, ngunit minsan kami po ay nadidistract. Kami po, Panginoon, ay nagiging busy sa anumang dahilan. And salamat, Lord, dahil handa niyong gamitin ang inyong paulit-ulit na pagpapaalala sa amin upang kami ay manatili sa inyo, bumalik sa pinakamahalagang bagay. Yan ay ang pagtuon talaga sa aming relasyon sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami na talagang maging seryoso po talaga sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po. Tinatas namin sa iyo lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Close po.